joy of God to guide us into His perfect will. Sa talatang ating binasa po sa bandang huli, ang sabi po doon, "Huwag kayong makiayos takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya." Sa NIV, ang sabi po ay ganito po, "Then you will be able to test and approve what God's will is, which is good, pleasing, and perfect will of God." Mga kapatid, mga minamahal, ang trial and error is never God's way to finding His will. Marami sa atin, we are using trial and error, di ba? Sino po sa atin ang mga may anak? Alam niyo po yan, nung tayo nagkaroon ng unang panganay na anak natin, naging trial and error tayo sa panganay. Kaya kung minsan yung panganay ang kawawa kasi napag-eksperimentuhan. Pero pag may pangalawa, pangatlo, doon nag-a-adjust na yung parenting. Yung panganay, doon nag-i-experiment. Kasi bago pala si nanay at tatay, di pa marunong, na-eksperimento, pati pag-aalaga, pati pagtatrato, etc. And hopefully sa second, medyo sanay-sanay na. Pero mga kapatid, sa mga talatang ito, tignan po natin, ang nais ng Panginoon maunawaan natin na ang kanyang kalooban, maaari nating malaman, at maaari nating maipamuhay, at maaari nating ma-enjoy. And we should never adopt a trial and error style in finding God's will. It is never God's design to finding His will for our lives. Ang nais ng Panginoon sa atin ay isang buhay na walang pinagsisisihan. Yan po ang ating mensahe ngayong umaga. Life without regret. Can you read this together? Malakas, 1, 2, ready, go. Life without regret. Kung titignan po natin, maraming mga tao ang daming pinagsisisihan. Pinagsisisihan yung karir na napili niya. Pinagsisisihan ko minsan yung kanyang asawang napangasawa. Wala ka na magagawa dyan. Pinagsisisihan ko minsan yung natirhang bahay, yung natirhang lugar. Pinagsisisihan ko minsan pati po yung pamilyang kinabibilangan. Mga kapatid, mga minamahal, God does not want us to live our lives with regrets. Totoo, maraming pagkakataon na tayo nagkakamali. Maraming pagkakataon na tayo nasisilat. At yung pagkakasilat natin at pagkakamali natin, gusto ng Diyos na gamitin mong tungtungan para po hindi ka na muling magkamali at hindi ka na muling masilat. Ngunit, kung maunawaan mo na pwede palang hindi na masilat, kung talagang hahanapin mo yung kalooban ng Panginoon, kung talagang nanaisin mo makukuha yung perfect will of God for your life, available yon. That is something that you can avail of. Yan ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 2. Then, you will be able to test and approve what God's will is. So dito ang nais natin, na talaga matiyak natin that we are living in the center of God's will. Can you hear louder, amen? It's possible. The Apostle Paul is saying it's possible. Walking in the center of God's will is possible. It will give us a life without regret. Sa maraming pagkakataon natin buhay, tayo ginugulo ng demonyo. Sabi ng John 10:10 na parito siya para guluhin tayo, para nakawan tayo, para patayin ang ating kaligayahan. Yan ang misyon ng demonyo. Sapagkat kapag nagulo niya ang buhay po natin, nailalayo niya tayo sa gitna ng kalooban ng Panginoon Diyos. Ang kaligayahan ng buhay ay ang lumakad sa kalooban ng Panginoon sa iyong career, sa iyong love life, sa iyong family life, sa iyong mga pangarap. You must be very certain that you are really walking in the center of His will. And this, ladies and gentlemen, is possible. Sabi ni St. Paul sa ating ngayong umaga. And if you are walking in the center of God's will, you are living a life without regret. How can this be possible? Well, let us look po sa mga talatang ito. We are assured of God's will in all His benefits as long as we ensure the following. Tingnan natin, ang sabi po, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Mga kapatid, the emphasis there, ladies and gentlemen, is I urge you to offer your bodies. That's the basic sentence of the verse. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, marami sa atin ay naliligaw sa kalooban ng Panginoon sapagkat hindi ka maingat sa mga pinaglalahukan at paggamit mo ng iyong katawan. Ang sabi po ni Apostle Paul, you would like to experience yung you will test and approve what God's will is? Ingatan mo yung katawan. I urge you to offer your bodies. Bilang ano raw po? Sacrifice as living, holy, and pleasing to God.
Mga kapatid, mga minamahal, para hindi tayo maligaw, para hindi tayo ma-delay, para hindi tayo magulo ng kaaway sa kanyang hangarin na tayo po ay malayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon, we must make sure that we are glorifying God sa atin pong katawan. Ang katawang ito ay hindi po atin. Ito ay pag-aari ng Panginoon. Ulitin ko po, ang katawang ito ay hindi sa atin. Ito ay pahiram lang ng Panginoon. Kaya kailangan iingatan po natin ang ating katawan. Iingatan natin ang kanyang kalusugan. Iingatan din natin ang pinagagamitan natin ng ating katawan. At sabi ni Apostle Paul, do you want to know and approve what God's will is? Glorify God in your body right now. Ang katawan natin, sabi ng 1 Corinthians 3:16, ay templo ng Panginoon. Hindi ito atin. Kaya kailangan ingatan mo. At isa sa paraan ng demonyo para puguluhin ang ating buhay at ilay tayo sa sentro ng kalooban niya, yung pong mga natural appetites, mga natural na desire ng body, yun ang kanya pong kikilitiin para pag nagpaalipin tayo dito, maililigaw niya tayo sa kanyang magandang kalooban. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? Mga kapatid, mga minamahal, marami sa atin kung sa atin, Lord, alam mo anong kalooban mo sa buhay ko. Lord, anong kalooban mo sa aking kinabukasan. Si Apostle Paul is giving us a practical steps. First step, para hindi ka maligaw sa kalooban ng Panginoon, ingatan mo how you manage your body. Patingnan po natin talata, sabi niya, ialay daw. Sigaw niya po, ialay. Bilang handog. And there are 3 characteristic po ng handog. Sabi diyan, buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin ng buhay, yung mga galing at husay at talento na binigay ng Diyos sa iyo, ipagamit mo sa Kanya. Hallelujah! Sa kadawalatian ng Panginoon. Interestingly, sa mga nais na hindi maging mahina sa pagsubok, sa mga nais na hindi maging mahina sa tukso, ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:58, ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon. So sabi niyan, be steadfast, be immovable, always abounding, give yourself fully to the work of the Lord. Habang pinaglilingkod mo ang iyong buhay, ang iyong lakas, ang iyong talento sa Panginoon, lalo ka raw tatatag sa iyong Christian life. Lalo ka tatatag sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Lalo ka tatatag sa gitna ng mga tukso ng buhay. Kaya hindi ka madaling magapi ng kaaway. Kaya pagdating sa Romans chapter 12, sabi ni Apostle Paul, I urge you, offer your body as a living sacrifice. Itong katawan mo, kasama dyan yung mga galing at husay. Pinapagamit mo ba yun sa Panginoon? Do you really want to walk in the center of God's will? Ipaglingkod mo yung hiram na buhay mo sa Panginoon. Ipaglingkod mo ang kaling mo, ipaglingkod mo ang talento mo, ipaglingkod mo ang husay mo sa Panginoon. And you will never be misled by the enemy in his attempt to confuse us. Pangalawa, sabi diyan, holy. Can you say that together? Holy. Importante na yung katawan natin ay huwag nating i-engage sa mga sinful engagement, mga makasalanan na mga activity ng katawan. Pag sinabi po nating pagiging banal, ibig po sabihin, ilalayo mo yan. Gagawin mo lahat ng magagawa mo para ilayo sa mga magdadala sa iyo sa kasalanan. Sa Hebrew chapter 12, verse 14 to 17, napakaganda ng sinabi po dito. Ang sabi po ay ganito, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Let us look at verse 15. See to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Mga kapatid, when you indulge into sin with your body, it causes you trouble. Mga kabataan na hindi naging maingat sa kanilang sexual desire, at maagang ay malapitan physically sa kanyang boyfriend o girlfriend. And therefore, ang dami natin ngayon early pregnancy. Mga pangarap tuloy na bibinbin sa pag-abot. Dahil sa hindi na-manage yung kanilang sexual desire. Sexual desire is a gift of God. But this desire should be offered to God at hindi mo pagagamit ito sa pagkakasala. Alam natin na hindi kalooban ng Diyos sa isang tao na nakikipagtalik sa hindi niya asawa. Maging sa binata o dalaga na nakikipagtalik samantalang siya binata o dalaga. Pero ngayon kita po natin sa internet at sa maraming panuurin, talagang binubuhay yung sexual passion. Kapag hindi tayo naging maingat and we are carried away by our sexual desire, that can lead trouble sa buhay po natin. Kaya sinasabi po ni Apostle Paul, you have to be able to manage the normal and natural desires of your body. Sexual desire is normal. We are all sexual beings.
But we must make sure that we honor God. We glorify God even in our sexual desire. Yung ating pong pagkain, dito po sa binasa natin, pagtuloy natin sa verse 16, may ginamit pong halimbawa si Esau. See to it that no one is sexually immoral or is, ano po sabi niya, godless. Like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Alam natin ang kasaysayan ni Esau, sa sobrang gutom, ay ibinenta niya yung kanyang birthright para lang makakain. Hindi siya makapigil sa kanyang gutom. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, dahil doon, pag tingnan niyo yung verse 17, nung panahon na para i-claim ni Esau yung blessing ng pagiging firstborn, wala na sa kanya. He lost the opportunity. Napakaraming pagkakataon sa ating buhay, we lost the good chance that God has prepared for us for the time being because we were carried away by the desire of this body. Mga kapatid, ang ating katawan ay may mga legitimate desires. All of this desire has to be guarded. Gusto mo na malaman ang kalooban ng Lord, lumakad sa kanyang kalooban, bantayan mo ang iyong katawan. Ipagamit mo ang galing nito sa Diyos. Pangalawa, huwag mong bayaan na ito ay malahok sa pagkakasala. Si Apostle Paul kay Timoteo, pinaalalahanan rin niya si Timothy. 1 Timothy 4:7 and 8. Have nothing to do with godless meat and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Kailangan i-train mo itong body na ito. Yung kanyang sexual passion, yung kanyang appetite, i-train mo na maging makadiyos. Magbibigay kalawalatian sa Panginoon. Kaya hindi ka nakikarried away by your desire. Mga kapatid, mga minamahal, napakarami mga buhay ang nawasak. Napakarami mga buhay ang nadamay. Ano po? Dahilan sa na-carried away ng mga passions. Dahil na-carried away ng mga desire. Kaya po, importante po, ang tagubilin po sa atin ng banal na kasulatan that we must put all our desire under the Lordship of Jesus Christ. Maraming pagkakataon, we get confused. Lumalabo ang pagtaya natin sa kalooban ng Panginoon because we don't know that our body is already engaged sa mga sinful activity. And because of that, we are not able to discern God's plan sa buhay po natin. Kaya importante, ialay natin ang ating katawan ng buhay. Meaning, ipagsilbi mo yan sa Diyos. Ipaglingkod mo. Pangalawa, ialay mo ang iyong sarili ng banal. Ibig sabihin, lumayo ka sa mga kasalanan. I-train mo ang sarili mo. Huwag kang nagpapadala sa agos ng mga pagnanasa mo. Lahat ng pagnanasa mo, ipasakop mo sa kalooban ng Panginoon. At pangatlo po, ano po sabi? Pleasing to God. That refers to the burnt offering in the Old Testament. Yung mga offering po sa Diyos, isa po doon yung burnt offering. Yung burnt offering, pag inialay po sa Panginoon, it is being consumed. Nothing is left. Ibig sabihin, whatever is offered to God, dapat buong buo. Kaya sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. What is left to you? Nothing. Ang ibig sabihin po, kailangan wholehearted. Can you say it with me, wholehearted? Nang tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso, bilang Panginoon tagapagligtas, buong puso mo nang binibigay ang iyong buong pagkatao. Wala nang reservation. Si Apostle Paul sa chapter 12 ng Romans is the beginning of the application part of the doctrinal portion from chapter 1 up to chapter 11 ng book of Romans. Beginning chapter 12 is the beginning of the practical application. Ang sinasabi ni Apostle Paul na babaliwala ang mga doktrina at katuruan na aking binahagi sa inyo if you will not be able to walk in the center of God's will. At para mangyari yon, you must offer your body unto the Lord. Kapatid, kaibigan, kumusta po tayo? Ano ang ating pinaglalahokan ng ating katawan? Ano ang ating ginagawa sa mga talento at galing na binigay at pinahiram ng Diyos sa atin? Ito ba'y pinagagamit natin sa Kanya? Kaya sa ating church, meron tayo po panawagan na tayo maging bahagi ng ating dulos. At tayo nagpapasalamat sapagkat dumadami na nagbo-volunteer at gustong magpagamit sa Panginoon. Maging yung pag-ooperate ng elevator, natutuwa ako sapagkat napaiba-iba na mukha ang nag-ooperate ng ating elevator. Ano po? At isa po yun sa opportunity, mga simpleng pagkakataon na ipaglingkod ang galing at husay. Ngayon yung ating po mga prompters, nagpapasalamat tayo sapagkat marami ng bagong mukha ang nagpapagamit sa Panginoon ng mga talento. Ikaw, papagamit mo ba sa Panginoon ang talento mo? Sabi po ng banal na kasulatan ngayong umaga, the more you allow yourself to be used by God, the more you are led to God's will. The more you shy away from sin sa buhay mo, at yung mga appetite mo, ipapasakop mo sa kalooban ng Panginoon, the more nawawala ng tsansa ang kaaway na libangin ka at lituhin ka.
At higit sa lahat, the more you give your life wholly to God, nothing is left for you. Talagang buong puso na. Talagang bigay todo. Nawawala ng pagkakataon ng kaaway na palabuin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Again, let me say, ang nais ng Panginoon, lakaran mo ang kanyang kalooban. Ang nais ng demonyo, lumabo ang paningin mo. At ang isang ginagamit ng demonyo para lumabo ang ating paningin, our irresponsible use of our lives and our body. But thank God, because beginning today, we can decide to glorify God with our body. Can I hear another amen? With all our talents and with all our appetites. Pangalawa po, let us look at verse 2. Ano po sabi diyan? Do not be conformed to the pattern of the world. The emphasis is the pattern of the world. This world has a pattern. Meron system. At yung pattern ng mundo, pag tayo po ay sumasabay diyan, nako, lumalabo ang ating pagtaya sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya ang panawagan po ni Apostle Paul, hindi lang to offer the bodies. Ang panawagan niya, do not conform to the pattern of the world. Mga minamahal, if we want to walk in the center of God's will, we must learn to stand firm in godly convictions. Ang isda, kapag kapatay, ay sumasama lang sa agos. Ngunit kapag ang isda ay buhay, nakakalangoy siya kontra sa agos. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, namatay na sa kasalanan, ngunit binigyan ng bagong buhay. Siya'y may bagong buhay na walang hanggan. Dahil dyan, hindi ka madaling sumama sa agos ng mundo. You can go against the current of this world. Nang aming pinag-aaralan ang passage nito sa aking pamilya, we have our Bible study, sabi ng aking isang anak, I am guilty sa verse 2 na ito, sabi niya. Kasi meron akong bagong classmate, siya lang ang naiiba, transfer siya. From other section yata na transfer, siya lang bagong muka. So wala siyang kaibigan. So I reached out to him, sabi niya. At kami naging magkaibigan. Hanggang sa eventually, yung mga kaibigan niya, unti-unti ko nakikilala rin. At minsan, sinama niya ako at di ko akalain na naroon yung buong tropa niya. At sinama niya ako, lumakad kami at umalis sa campus. Ako na may sumama. At nung kami naroon na sa labas, tatawid kami, sabi niya ako lagi gumagamit ng overpass. Pero habang naroon kami, sabi nila, tayo na, tawid na tayo, una-unahan tayo, tawid. Huwag na tayong sumama doon sa mga bobong yun na umaakyat pa doon sa overpass. Tayo, tumawid na lang. Nagtawiran, naiwan siya. So tumingin siya sa overpass, tapos tingnan niya yung mga kasama. Di niya malaman ngayon. Hanggang sa na-carried away siya at tumawid na rin siya. Sa pagtawid niya, habang sila masaya, may lungkot na sa kanya. Why? Because he went against his conviction. Because by his conviction, nais niya sumunod doon sa batas, dadaan doon sa overpass. Pero dahil narito yung mga barkadahan niyang bago, at nais niya abutin yung isa, dahil gusto niya abutin yung isa, at inakilala siya sa iba, nahihirapan siya na manindigan. Kaya sabi niya, I was guilty. Hindi ako nanindigan doon sa alam kong tama. Meron mapagkakataon sa iyong buhay na nalalagay ka sa mga sitwasyon na sa paligid mo merong kalakaran, nakasanayan, na hindi naman yun ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Kumbaga parang kalakaran na sa mga magnobyo na maging masyadong physically attached at nagkahalikan at kuminsan nagkakaroon ng sexual encounter. At normal na yan ngayon, sabi ng mga kabataan. Normal na yan sa mundo. That is the pattern of the world. But it is never normal with God. Para sa Diyos, ang sex ay regalo niya. Ito ay para sa mag-asawa lamang. Can I hear another amen? Ito ay para sa mag-asawa lamang po. Kaya po napakahalaga na huwag tayong umayon sa kalakaran ng mundo. Yun sa ating kapatid sa Panginoon, siya ay mayroong pwesto sa tindahan. At kalakaran doon sa tindahan, dinadaya yung timbangan, dinadaya. At dahil dinadaya yung timbangan, lahat sila may daya sa timbangan. Pero nung siya ay lumalago na sa Panginoon, naunawa niya na hindi lang sapat at tanggapin si Jesus, at siya nagpa-disciple. At habang siya dinidisciple, hinabayan siya ng shepherd niya na manindigan sa tama. Kaya, nang bumalik siya sa palengke, inayos niya yung timbangan niya. At nung inayos niya yung timbangan niya, mas lumiit ang kita niya. At napapansin ng kanyang mga kasama na tila inayos niya yung timbangan niya. At sabi niya, naku Mare, ayan tuloy, maliit kita mo. Hindi na uso yan. Sumama ka na sa amin. Pero dahil siya ay nais sumunod sa banal na kasulatan at sa gabay ng kanyang shepherd, without condemning yung kanyang kasamahan sa palengke, nanindigan siya. Tamang timbang ang kanyang gagamitin.
Kaya po, tuwing gabi, nagkikwenta siya, mas maliit ang kanyang kita kaysa sa dati. Pero nantili siya naninindigan kahit tila nawawalan siya ng kita. Pero kalaunan, napansin ng mga namamalengke na pag doon sa mili sa kanya, mas madami. Pag doon sa iba, mas konti. At dahan-dahan parang nahahalata ng mga customer. Kaya without telling people na mas tama timbangan niya kasi sa iba, yung mga taong nakapansin. At dahan-dahan naglipatan sa kanya. And guess what? Ngayon mas malaki ang kita niya kaysa sa mga kasamahan niya. Dahil siya ay nanindigan sa kanyang conviction. Mga kapatid, mga minamahal, may mga pagkakataon na ang tingin mo parang nawawalan kapag nanindigan ka, nagkakamali ka. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. How many of you believe that? Dahil diyan tumayo ka lang sa tama. Ang Diyos ang siyang magpapala sa iyo. Mas madaling sumama na lang sa kalakaran, ano po? Mas madaling sumama na lamang sa kung ano yung sabi ng iba, kung ano yung nakagawian. Pero kung hindi ka looban ng Panginoon, without condemning people, without making yourself holier than thou, without adopting a holier than thou attitude, just quietly make a stand. At ang Diyos ang siyang magpapala sa iyo. Ang sabi po ng talata, do you want to walk in the center of God's will? Manindigan ka. Manindigan ka. Ikaw ay estudyante. Parang kalakaran na sa inyo na nagkokopyahan. Dahil kung hindi, babaksak ka. Pero dahil ikaw anak ng Diyos, dahil ikaw tagasunod ni Kristo, ngayon maninindigan ka. Para hindi ka bumaksak, mag-aral ka. Mag-review ka. Bawasan mo paglaro sa cellphone. Bawasan mo pakikipag-text. Mag-aral ka. Para sa pagdating na exam, sa halina tumitingin ka sa katabi mo para mangopya, hindi ka titingin. Aasa ka sa Diyos na magpapaalala ng mga naaral mo. Baka yung kopyahan mo, mali rin dinadamay ka pa. Kapatid, kaibigan, when was the last time gumawa ka ng matapang na paninindigan sa alam mong kalooban ng Panginoon para sa iyo? Maraming pagkakataon na ating buhay, lumalabo ang ating sensitivity sa kanyang kalooban because we do not have the courage to make a stand. Ikaw, kaibigan, bilang tagasunod ni Kristo, are you making a stand for Jesus? Are you courageous enough to make a stand? Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila nanindigan kahit nakataya ang kanilang buhay. Sa Psalm chapter 1, ang sabi, para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo, kailangan para kang puno na nakatanim ng malalim, huwag kang mababaw na tao. Verse 3 and 4. That person is like a tree planted by the stream of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Mas madaling makisama na lang sa agos. Pero kapatid, ikaw ay hindi patay. Ikaw ay binuhay ni Kristo. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sino nga may buhay na walang hanggan? Sumigaw nga ng malakas na amen. Muli palakpak po mga kamay na yan sa Diyos. Makita natin na tayo buhay. Hallelujah! Dahil dyan, kaya mong manindigan. At as you make your firm conviction known, you will attract more clarity of direction para sa mga hinihingi mo sa Panginoon. Para sa mga tinatanong mo sa Panginoon. At ito ang sabi po, pag dinasa natin verse 1 and verse 2, climatically presented by the Apostle Paul, and then you will test and approve. Bago yung and then, ang sabi po, you must offer your body, glorify God in your body, and you must make sure that you are courageous enough to stand on your conviction. Mga kapatid, mga minamahal, si Joseph, nung siya tinutukso ng asawa ni Potiphar, siya po ay nadadala na sapagkat siya sexual being. Ngunit, ang ginawa niya, sa halip na sabihin niyang, kumbaga sa manok, palay na ang lumapit, kaya tinuka ko na. Ang ginawa niya, tumakbo siya, palayo doon sa palay, doon sa babaeng nangaakit. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po, do we have the courage to make such a stand? Layuan ang mga tukso ng buhay. Sabi mo sa katabi mo, layuan mo ang tukso ng buhay mo. Hallelujah. Sino ang gustong lalayo sa tukso? Sumigaw ng malakas na amen. Watch out against the pattern of the world in your life. Ano yung pattern ng mundo na niyayakap mo na, ina-adapt mo na yun na ang nagiging prinsipyo mo. Kapatid, ikaw ay nasa mundo, pero hindi ka taga-mundo. Do not embrace the pattern of this world. Be transformed. Kailangan maiba tayo. At ang ating kaibahan ay yung naninindigan tayo sa prinsipyo ng banal na kasulatan. So una, glorify God in your body. Do not indulge it to sinful activity. Pangalawa, kailangan we must make sure that yung convictions po natin ay papanindigan natin. We are firm in our convictions.
Ano mga conviction mo bilang tagasunod ni Jesucristo? At yun ang magpapaiba sa iyo bilang tagasunod ng ating Panginoon. Pangatlo po, ang sabi po, hindi lamang po, do not be conformed to the pattern of the world. Sabi niya, be transformed by the renewing of the mind. The key sentence there is the renewing of the mind. Importante po, upang atin pong makapa at malakaran ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, importante po yung ating thought pattern. That we intentionally develop biblical thought pattern sa atin. Napakadalas po sa ating buhay, nakaka-entertain tayo ng mga negative thoughts. Halimbawa, nakasalubong natin ang ating kapatid sa Panginoon. Tapos hindi ka napansin. Sabi mo, inis na ba ko? Na magandang bigyan mo ng katuwiran. Ay, malabo na ang mata niya. Kailangan niya na magpa-check up siguro. Ayun, o kaya, hindi ka nakamayan one Sunday. Sabi mo, naku, hindi na ako mahalaga sa kanila. Magandang bigyan mo ng katuwiran. At sabihin mo na hindi ako nakamayan dahil naging abala sa kanyang kausap. Mahalaga po yun. Madalas, iniisip natin yung mga negative thought laban sa kapwa. Mahalaga po lagi tayo magbibigay ng magandang katuwiran sa kapwa. Hindi pa sasama ang loob natin. Ganun din po, alimbawa sa thought pattern patungkol sa mga entry point ng kasalanan sa ating buhay. Kung ipa-flash kaya ang ating utak, lalabas dito sa screen, will you not be embarrassed sa mga naglalaro sa isipan mo? Maraming pagkakataon, mga napanood nating mga pornographic materials marahil, o kaya naman ay mga bed scene sa pelikula, nire-reply natin sa ating isipan kuminsan. At dahil doon, ito ang nagdadala sa atin sa pagkakasala. At ito yung ating nire-replay. And before we know it, naaalipin na tayo ng mga lustful thoughts na yun. We need to surrender it to God. Sapagkat yun po ang nagpapalabo para ating makapa at malakaran ang kalooban ng Panginoon. Kaya po ang ating suggestion dyan, we need to intentionally develop that thought pattern. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it, ano po sabi? Obedient to Jesus. So yung mga lustful thought natin, nagpapalabo yan ang ating paningin upang makita ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Surrender that lustful thought. Yung madali tayo mag-conclude laban sa kapwa, isurrender natin sa Panginoon po yan. Let's think of what is true, what is honorable. Yan ang sabi po sa Philippians chapter 4, verse 7 and 8. And the peace of God, which transcends all understanding will, ano po sabi? So kailangan may guardian yung puso mo at saka yung utak mo, may magugwardya. Ano magugwardya sa isip at puso? Verse 8. Ano po sabi? Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, ano po sabi? Intentionally think about such things. Meaning, let your mind dwell on what is true. Iba naman sa atin, ang thought pattern natin, palpak talaga ako, talagang ako ay walang kwenta, talagang ako ay mahina. Yun ang in-embrace mo. Kapatid, ba kailangan isuko mo yung negativity sa utak mo? Hindi totoong wala kang kwenta. Hindi totoong wala kang pag-asa. Hindi totoong ikaw ay palpak. Pumalpak ka marahil, pero hindi ka palpak. Kailangan isuko mo sa Panginoon yung mga maling thought pattern mo na yun. Yung mga pagkakamali natin, pinapamukha ng demonyo sa atin yan para sisihin natin ang ating sarili at para isipin natin na tayo ay talagang walang pag-asa. Pero ang Panginoon, sa mga pagkakamali, ang sabi ng Panginoon, there is no more condemnation. Di ba dapat palapakan ng Panginoon sa bagay na yan? Romans chapter 8 verse 1, for those who are in Jesus Christ, there is no more condemnation. Kaya we can have the courage to look back. Hindi po yung, wala na namang condemnation, hindi ko na babalikan yung aking nagdaan. No, you can have the courage to look back para yung mga learnings ng pagkakamali, yun ang gagawin mong tungtungan para ikaw ay lumakad sa kalooban ng Panginoon. And you can have the courage to go back dahil alam mong wala ka ng condemnation. You can now learn from your mistake and use it bilang bahagi ng iyong tungtungan sa paglakad sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, kumusta po ang ating thought pattern ngayon? What are our secret thoughts? Ano mga sekreto naglalaro-laro sa isipan mo? Ano mga ini-imagine mo sa mga panahong ito? O kung minsan meron kang ini-imagine na artista na kadate mo marahil. Ano po?
Baka kailangan tigilan mo na ang panonood sa artistang yan. Ano po? Baka ano yung secret thoughts that you keep on replaying in your mind? Sabi nga po, ating utak, nasa isipan, ipasakop natin kay Kristo. Sapagkat pag ginagawa nating patuloy na binabayaan natin ng demonyo na magpista sa utak natin, nagiging insensitive tayo sa kapahayagan ng Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, and then you will test and approve what God's will. Paano? Kapag you offer your bodies to glorify Him. Kapag ikaw, hindi ka nadadala ng pattern ng mundong ito, you can have higher discernment. Hindi ka madala ng agos. At kapag ikaw, hindi lang naninindigan sa iyong conviction, intentionally binabantayan mo utak mo. Kapag masyado kang negative sa kapwa, baguhin mo. Kapag masyado kang nag-i-entertain ng mga lustful thought, isuko mo yan sa Panginoon, i-rebuke mo. Halimbawa, ikaw ay nag-i-entertain ng lustful thought, i-rebuke mo sa pangalan ni Jesus, aking tinataboy ang maruming isip kong ito. Tungkol, sabihin mo kung sino. And in the name of Jesus, aking tinataboy ito. You have the power in the name of Jesus. Can I hear another amen? Bakit po? Kapag po binayaan natin na pagpistahan ng demonyo ang utak natin, nagiging mailap sa atin o malabo sa atin ang pag-discern sa kanyang kalooban. Sa isang piloto, kapag po siya nagpapalipad ng eroplano, may mga panahon na sa gitna po ng bagyo ay talaga pong malabo po ang makikita niya dahil puro ulap. Naalala ko, a dear friend of mine, pastor of one of the richest church dito sa Pilipinas, and now he is in the presence of the Lord, so po ay namatay na. In one of our trip to Cebu, nung pauwi na po, sabi niya, ay hindi ako makakasabay sa inyo dahil inimbitahan ako ni Mr. Halili na sumabay na sa kanyang private plane. Hindi ko natanggihan na niya. At nung siya po'y sumabay na, siya confident sapagkat si Mr. Halili is one of a very good pilot po. Pero pagpunta niya, nakita niya doon sa airport, maliit lang yung aeroplano. 4-seater lang yata. Pero hindi pa rin siya natakot. Sapagkat yung nag-imbita sa kanya is one of the best pilot in town. Nang sumakay na po sila, nakasakay siya sa likod. At si Mr. Halili, sumakay doon sa kanan. At nagulat siya. Mamaya tinawag ni Mr. Halili ang kanyang estudyanteng piloto. At yung estudyante po ang magpapalipad. Sabi niya, parang gusto ko nang bumaba. Dahil sa bandang Mindoro ay may bagyo. Dadaan kami doon. Tapos ang magpapalipad, estudyante. Pero nahiya naman anya ako. Kapastor kong tao, takot ako mamatay anya. Kaya hindi ako bumaba anya. At nung lumipad na nga ang aeroplano, tuloy-tuloy, si Mr. Halili tahimik lamang. At nung dumaan na doon sa bandang Mindoro, ayan na nga, may timang ulap. Walang makitang kahit na ano ang estudyante. At nang binayo ng konting hangin ang eroplanong maliit at nayanig, nataranta yung estudyante ko anong gagawin. At sabi ni Mr. Halili, sabi, huwag mo intindihin ang tama ng hangin, huwag mo intindihin ang wala kang nakikita sa paligid, ang intindihin mo ang aparato mo. Hawakan mo ang dapat hawakan, gawin mo ang dapat hawakan, at makakarating tayo sa Manila ng payapa at tahimik. Don't mind what you see around you. Don't mind what you feel right now. Focus on your apparatus. And we will get to Manila safe and sound. Kapatid, kaibigan, nakarating po sila ng buhay. Kaya naikwento sa amin yung nangyari. Ang ibig sabihin, minsan, sa takbo ng buhay, parang malabo, parang magulo. Pero kung alam mo, ang dapat mong ilalagay sa utak mo, makakarating ka ng maayos sa magandang destinasyon ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, mga minamahal, what do we intentionally play sa ating utak? What do we intentionally allow our mind na lagi isipin tungkol sa atin? Tandaan natin, kapag intentionally, ang iyong isip, ang iyong thought pattern, ay yung sinasabi ng Biblia na magagawa mo ang kahit na ano sa pamamagitan ni Kristo nagpapalakas sa iyo. Kapag nilagay mo sa isipan mo na ikaw ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, hindi bagay sa iyo ang mamuhay sa kasalanan. Kapag nilagay mo sa isip mo na ikaw ay hinahuna sa kasalanan, hindi bagay sa iyo na balikan pa yung mga dati mong gawain. Kundi dapat magpatuloy ka sa kabanalan. Makakarating ka sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo, pati sa iyong mga anak at sa iyong lahi. Kapatid, kaibigan, our God is merciful. Look at verse 1. Ang sabi ng verse 1 po, in view of God's mercy.
Our God is merciful. Instead of allowing us to suffer the consequences ng ating mga kapalpakan sa kanyang habag, hinohold niya ito. He wants us to continue to make right decision on how we manage our body, on what we do with our conviction, and on what we play sa ating thought pattern. God is ready to bless. Kaibigan, tulad nais ng Diyos na lumakad ka sa sentro ng kanyang magandang plano sa buhay mo. Would you also desire to walk in the center of God's will? Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong kapahayagan ngayong umaga. Panginoon, dalangin po namin ang espiritu ng kapakumbabaan, ng paghariin mo sa amin, at ang espiritu ng pagsunod ang siyang mamayani po. Habang tayo nakayuko, nakapit ang ating mga mata, why don't we respond to God in prayer sa mga kapahayagan ng Diyos sa iyo, sa kanyang salitang ipinahatid sa iyo. Panginoon, purihin ka po, sapagkat ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Tumitimo ito sa aming mga puso. Pakinggan mo po ang iyong mga anak sa aming mga dalangin. Hallelujah. Pagharian mo ang aming isipan. Pagharian mo ang aming buong katawan at ang mga desires nito.